Na unpredictable pa nga po yung nangyayari sa war sa Middle East. So, yung pressure din natin sa oil is hindi rin natin masabi kung tataas ba or bababa na anytime soon. And kayo rin, itong in-implement ninyo na temporary pagbaba ng commission by 2%, temporary nga lang, hindi rin natin alam kung kailan ba ilalift or what. Pero sa part po ba ng angkas, ano po ba yung effect nito sa inyo on the long term po? And ano po ba yung gagawin natin para mabalik on track din at the same time yung parang operation ni angkas? Masakit po ito para sa kumpanya. Katulad na sinabi ko kanina, ngayon lang po tayo nakakaraos. Dahil po 5 taon din po tayo naghirap at 5 taon po tayo na nakapaglaban po. No? Ngayon po na legitimately muna po ang industriya, merong konting ginhawa. Pero unfortunately, hindi po talaga patas sa mundo at nagkakaroon po ng dito mga crisis. So tayo nandito, araw-araw po natin minumonitor yan. May ugnayan din po tayo sa Department of Energy kay Secretary Sharon Garin at minumonitor natin to on a daily basis. But we will do what we can, as much as we can to help. But I know hindi lang po magagaling sa amin or sa atin ang tulong, kasama na rin po ang gobyerno. Nagpapasalamat din po kami sa fuel subsidies na nabigay na ayuda at alam ko po pinag-aaralan din po ang posibilidad na maipababa pa lalo ang presyo ng ating gasolina para sa ating mga public utility vehicles. Nag-roll back na po tayo sa diesel, may kaunting ginhawa na rin po sa gasolina, 4 pesos po yung binaba. So sana po ma-manage po natin to. Kada araw natin kailangan monitor. So nakatutok lang po tayo dito. Sir, automatic ba? Legit ba na